Hello guys! Welcome back ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. For today's video, i-maximize nyo kung kayo ay invited na sa content monetization. Lalong-lalo na yung bonus program. Okay, paano tayo kikita sa bonus program? Pwede kayong kumita sa inyong mga posted text. Pwede rin kayong kumita gamit yung long form video, short form video. Bukod pa yung sa videos tapos dun sa reels. Magkaiba pa yon. Mas malaking kinikita ngayon sa content monetization via engagement. Mas marami nagko-comment, mas marami nagre-react, nag-share, mas malaki yung potential na kitain. Katulad nito. So imagine $14,000 plus $7,000 Imagine, no? Pwedeng kumita ng 6 digit or millions of peso gamit lang yung ating mga posted text, stories, long form video, tapos short form video, gamit yung content monetization. So, for today's video, ito yung mga ginagawa ng mga content creator base sa nakita ko ng mga analytics or data. So, proceed tayo kaagad dito guys, no? Number 1, Facebook in stream ads, no? They maximize earning by placing ads on their videos, focusing on engaging, long form video, content keep viewers hooked. So, nagbigay tayo nga kung paano nga ba tumaas yung retention rate. Yung retention rate, guys, ito yung pag-stay ng viewers sa mga video natin. So, paano natin sila hindi malilipat sa ibang video. So, dapat in 3 seconds pa lang ng intro ng video nyo, mahook nyo kaagad sila. Okay, either sa long form video or sa short form video. Way of earning din, guys, pwede tayong kumita sa stars donation. Ayan. So, mga invited naman sa stars, pwede nyo din i-maximize. Before, guys, way back 2023, marami din tayong mga kilalang content creator at isa din ako na nag-generate din po ng earnings sa stars. Okay, paano tayo kumikita sa stars? Pwede tayo guys makareceive ng stars sa mga live videos. Mostly doon ako naka-receive ng marami. Hindi naman hundreds of thousands of peso. Pero yun yung way. Habang nagla-live kayo, pwede kayo guys magbigay ng info or pwede kayong magbigay ng knowledge regarding sa viewers nyo, or pwede kayo mag-live, depende sa topic or niches nyo. Meron lang mga certain restrictions habang nagla-live, so maging maingat kayo kasi mostly kapag tayo is nagkaroon ng policy violation, pumabagsak din talaga yung ating visibility, affected din yung monetization natin. So yung live, usually nagbibigay tayo ng value sa viewers natin. Ano yung mga pinag-uusapan natin doon sa comment section? Nagkakaroon ba ng spammy or nagkakaroon ba ng fake engagement? So, dapat i-check din natin yan habang nagla-live. Pero isa yan sa pinakamalaki. So, meron tayong mga nakita way back 2023 na kumita ng 6 digit gamit lang po yung stars or stars na nakukuha nila kapag nagla-live. Then, may nagpapadala ng mga avid viewers nila or supporters. Okay. Number 3, ito yung paid partnership. Ito yung collaboration ng brand related dun sa topic na pinapromote nila. For example, more on fashion, more on beauty products. So, pwede rin kayong makareceive ng ganito. Bukod pa dyan guys, no, hindi lang sa mga collaboration, no, meron din yung mga paid partnership na pwede din nating ma-maximize yung potential natin. Hindi lang doon sa content monetization. Okay. Bukod pa dito, very very effective na din, lalong-lalo na sa mga short form video, yung affiliate marketing, kung familiar kayo dito. So, sample, naka-receive ka ng isang product, katulad nito guys. Ayan. So, isang product, and meron tong link. Then, kapag bumili yung viewers or customer, meron ka makukuha in exchange na commission kahit wala kang physical product. 'Di ba? Ang gagawin mo lang is i-promote mo lang yung products or i-promote mo lang yung services ng mga ibang businesses. So ganun kumikita. So number 1, ito yung pro tip para magkaroon tayo ng mas malaking revenue in terms of ads,
stars, donation, or affiliate. No. Una-una, consistency. Siyempre, alam naman natin, kapag hindi pa nabibuild yung mismong brand natin or yung ating page, 'di ba? Kung anong niches or topic yung meron kayo, kailangan natin magbigay muna ng value sa viewers or magkaroon tayo ng ng brand. Maging kilala muna yung nyo, yung brand nyo. Even name, no? Kung personal account. So mas okay consistent na pag-upload, posting regularly and engaging with their audience was really essential as a content creator. Lalong-lalo na kung gusto niyo talaga ma-maximize or yung potential ng earnings dito sa content creation. So, ang daming ways to earn. Hindi lang po sa Facebook, hindi lang sa TikTok, or even sa YouTube, pwede rin po yung mga ganito. Siyempre, of course, quality. Quality content, sabi nga nila, is the key. No? Mayroon tayong mga nakikita na nag-engage to engage, or mayroon term dito sa Facebook na tinatawag ng manufacturer engagement or fake engagement. Meron tayong mga bago na term, no, na pahag or tawag dito, count me in, yung mga ganyan, mga term na ganyan. Guys, nadedetect yan ni Facebook, no? Hindi dapat natin abusuhin yung policy niya. So, kung palagian yung ginagawa iyan, instead na tumaas yung visibility or yung inyong brand, either profile or pages yung binibuild nyo ng brand dito sa social media, bababa lalo. So, yung iba, nagkakaroon talaga ng followers, number of followers. But again, no, ito na lang, sabihin na lang natin, meron kang 100 na kuha dun sa engagement, yung pag-i-engage mo dun sa mga video. Hindi ko sinasabing masama yung pag-i-engage. Tama po, dapat makipag-engage tayo. But not necessary talaga na maabuso na siya. Okay? Apektado po yung ating account. Nagkakaroon po ng spammy o nagkakaroon niya ng unusual activity. Unusual activity, nalilid po yan sa disabled ng account. Hindi tayo makapag-share ng post, hindi tayo makapag-comment, react. Affected. So, ibig sabihin, nadedetect na Facebook na may something unusual dun na sa account nyo. So, pwedeng i-disable, pwedeng ma-lock. So, yun yun. So, hindi ko sinabing bawal makipag-engage, hindi ko sinabing bawal mag-like, mag-comment, mag-share. Pwede po. But again, with limit. Okay? So, pangatlo, syempre, kailangan nyo i-ready. Diba? Kung tayo is kumikita na dito kay Facebook, kailangan natin set up yung ating bank setting or bank account setup. Dapat in-ensure natin yung bangko or PayPal na ililink natin dito is verified or nakaka-receive ng international remittance or payment from Facebook or other social media platform. So, make it sure, no, na disclose natin sa bank natin kung saan manggagaling yung inyong kita. So, tinatanong na ng mga bangko yan. Usually, pumunta ako last sa video tsaka sa Metrobank. So, tinanong sa akin, saan po manggagaling yung sahod or yung kita nyo? So, sabi ko, kay Facebook. So, pinakita ko yung recent na na invoice. So, inapprove naman nila. So, dapat talaga i-disclose nyo sa bank yun kasi nga, hinohold nila kapag suspicious yung incoming. Napapansin nyo, minsan hindi siya na-approve or nagpipailed yung inyong payout dahil nga po unusual. So, hindi nila i-approve yan kasi nga, hindi natin na-disclose. Ang sinasabi lang natin, may papasok na sahod, di ba? So, expected lang na sahod talaga natin sa Pilipinas is mababa. Pero kung sumasahod ka na ng 6 digit, di ba? Ganun kalalaki. So, possible mag-question yan sa bangko. Diba? So, ma-decline. So, pag na-decline yan, ibabalik kay Facebook. Yun na yung status na nagiging failed at nagkakaroon pa rin mas malalaking problema kapag hindi kagad natin nakuha yung sahod. Once na tumagal po yan ng 3 to 6 months, nagiging not payable or na po-forfeit yung sahod natin dito. So, make it sure na kumuha tayo ng bangko na sa tingin nyo okay siya. I suggest like yung nakalink sa Facebook ko, EUB, BDO. Yan, dalawa na yan. May nakita ko ng mga content creator, BPI, PNB. So, yun yung pwede nyo pagpilian. Okay? So, for now, yun lang po yung masishare ko sa inyo. Paano ba natin ma-maximize natin yung ating
earnings dito bilang isang content creator. Again, pwede nga kayong kumita sa content monetization, pwede sa bonus program, stars, paid partnership, affiliate, and so many things na pwede natin pagkakitaan. Even yung mga physical products, pwede nyo i-promote sa online. Kahit meron kayong mga products. Katulad ko guys, eto. Ayan. So, ito yung isa sa ino-offer ko sa online, di ba? So, pwede nyo ring itry. Okay? So, maraming salamat. Hopefully guys, ma-monetize na tayong lahat sa content monetization o sa mga incoming pa na update dito kay Facebook. At kung bago kayo sa ating YouTube channel, syempre, wag mo naman kalimutang i-like yung video na to, i-share, at syempre, don't forget to subscribe para kapag may mga ganitong next coming video, manonotify po kayo kaagad. Maraming salamat, see you again sa next video.